Mukhang paubos na ang oras ng ICC at unti-unti nang lumalabas ang katotohanan. Sa panayam na ito kay Attorney Mike Operario, malinaw niyang ipinaliwanag kung paano nagigiba ang ICC. Mula sa sarili nilang mga iskandalo hanggang sa matinding pag-atras ng iba't ibang bansa sa pamumuno ng US. Ang dating akala ng marami na maipapasa nila ang political agenda laban kay Tatay Digong, ngayon sila mismo ang napapahiya. Bakit malaki ang tsansa na pauwiin at maibasura na ang kaso laban kay FPRRD? At ano ang magiging epekto nito sa pamamahala ni PBBM? Panoorin at suriin natin to. Ang nangyari kay Rodrigo Duterte, ito yung totoong nagbukas ang isipan ng buong mundo na sabihin na ito na pala talaga ang gusto ng ICC. Na-reveal na, na-booking na kung ano itong plano ng ICC. They wanted to be a global power. They wanted to be a government. They wanted to try people kahit na hindi ito miyembro. Pumirma ka o hindi dyan sa ICC, huhulihin ka namin, sabi nila. Isa sa pinaka masamang kontrobersiya na pinasok nila ay yung natanggal. Unang-una na suspinde yung prosecutor, si Khan. He was prosecuted and then eventually he was removed by the United Nations for misconduct, sexual misconduct. At this controversy rocked, at inalog nito mismo at lalo pa ang ICC. Ano ang nangyayari sa ICC at ano ang epekto ng pag-withdraw ng mga bansa sa Rome Statute. Ito si Attorney Mike Operario, pag-usapan po natin yan. Noong 2017 ay nag-withdraw from the ICC ang Burundi. At noong 2019, ang Pilipinas naman ang umalis. Pagkatapos nitong 2026, sunod-sunod ang mga bansa na nagpaalam sa ICC. Kasama dyan ang Hungary, ang Venezuela, ang Chad, ang Burkina Faso, Mali, at Niger. Isang malaking bahagi o dahilan ng withdrawal na ito ay ang recent pronouncements at posisyon that the United States has taken. Yung posisyon ng Amerika na binabatikos na nila itong existence na ito ng ICC. At yung mga African nations naman, gaya ng Burkina Faso, Mali, Niger, at saka yung Burundi, ang sinasabi nila dito ay nagiging obvious na ang sinesentrohan ng paglilitis ng ICC ay yun lamang doon sa karamihan ay nasa African continent. Siyam sa 13 nililitis dito sa ICC ay mga bansa na nasa Africa. Pwede naman sinasabi din naman ng ilan na itong mga bansa naman ito ay karamihan. Ito yung may mga pinamumunuan o pinatatakbo ng mga military junta. Well, whatever it may be, ito ang kasalukuyang sitwasyon. Ang ICC ay diretsong bumabangga sa posisyon ng Amerika. Pero bakit nangyari ito? Malaking bahagi po nito ay ang nangyari kay Rodrigo Duterte. Sapagkat dito nabuksan ang kaisipan ng leader ng mga bansa, lalo ng Amerika, na hindi mga miyembro ng ICC. Na ang ICC ngayon ay handa nang magpakulong ng mga pinuno, ng mga leader ng mga bansa na kahit hindi kaanib ng ICC o kailanman hindi pumirma sa ICC. And this is a ridiculous situation dahil noon ko pa po sinasabi ito na itong ICC has arrogated themselves to be the court of the world even though the world did not sign up for it. Hindi po pumirma ang lahat ng mga bansa dito sa ICC. As a matter of fact, when it was first ratified, only 60 countries ratified it. Dagdagan lang na ito ng unti-unti, yung Pilipinas, isa sa mga huling sumali dito sa ICC. Actually, hindi nga tayo sasali noon dyan. Parang sinusundan kasi natin yung lead ng Amerika. Pero I think we were forced to join in because si Senator Miriam was being touted to be one of the possible candidates for the ICC. However, it never happened. Nonetheless, ang nangyari kay Rodrigo Duterte, ito yung totoong nagbukas ang isipan ng buong mundo na sabihin na ito na pala talaga ang gusto ng ICC.
na-reveal na, na-booking na kung ano itong plano ng ICC. They wanted to be a global power. They wanted to be a government. They wanted to try people kahit na hindi ito miyembro. Pumirma ka o hindi dyan sa ICC, huhulihin ka namin. Ito ang sinasabi nila. And this case ni Rodrigo Duterte sets a dangerous precedent para sa lahat ng mga pinuno ng mga bansa. Because pag wala ka na pala sa kapangyarihan, yung kalaban mo, pwede sila makipagsabwatan sa ICC at kung totoo yung sinabi ng mga marino, yung former Marines na nagkaroon ng pag-deliver ng pera sa mga prosecution, ay po pwede naman palang suhulan ang proseso dito sa ICC at masisigurado na ikaw ay makukulong. Paano na yung mga operatives ng Amerika na nag-operate sa Afghanistan, sa Venezuela, sa Iran, sa Iraq, at sa iba pang mga bansa? Is it possible then that they be charged with crimes against humanity and then pag sila ay nasa ibang bansa ay huhulihin sila? This is dangerous insofar as America is concerned because they project themselves and they are a global superpower. Imagine mo gagawin mo ito sa Amerika. And now, America is fighting back. It is fighting the ICC, not with guns. Hindi naman nila pwedeng sakupin ng ICC. But they're fighting ICC doon sa aspeto o lugar kung saan masasaktan ang ICC, sa pera. Because ICC is being funded by member states. At kung uunti ng uunti ang mga bansa na sumusuporta dito sa ICC, ay mawawalan sila ng pera para patakbuhin ito. One of the highest contributor ng ICC ay ang Japan, which contributes about 15% of the total budget allocation na meron ang ICC sa kasalukuyan. It so happens that the president of ICC ngayon ay isang Hapon. So the Japanese president of ICC is siyempre pinagtatanggol yung ICC. Ang tanong dyan, can Japan resist America long enough para pigilan itong pag-withdraw nila eventually sa ICC o bawasan yung kanilang pera? Bukod po dito sa pera na at yung kontrobersiya kay Rodrigo Duterte, isa sa pinaka masamang kontrobersiya na pinasok nila ay yung natanggal, unang-una na suspindi yung prosecutor, si Khan. He was prosecuted and then eventually he was removed by the United Nations for misconduct, sexual misconduct. At this controversy rocked, at inalog nito mismo at lalo pa ang ICC. So hindi na lang sila ngayon pinag-uusapan itong kanilang katwiran tungkol sa pagpapaaresto ng mga pinuno ng mga bansang hindi kaanib ng ICC. Ngayon, pati yung propriety, yung pagiging tama ng mga taong namumuno dito sa ICC at nagpo-prosecute na sila mismo ay may mga cases of sexual misconduct that is now being brought into full light. So, the ICC at the moment is in a rocky situation. Umaalog-alog ang kanilang bangka. And it is a period of uncertainty. So how will this affect yung kaso ni Rodrigo Duterte? Well, it is possible na because of all these controversies and the pressure being exerted by other countries, that they can send Rodrigo Duterte home para lang maipakita sa buong mundo that we are not what you claim to be. Na hindi kami kagaya ng sinasabi ninyo na ipoprosecute namin ang lahat ng mga tao, kahit na mga hindi pumirma na bansa, wala nang batas-batas sa amin, basta ipoprosecute namin itong mga ito. Pwede rin nilang gawing example si Rodrigo Duterte at sabihin na, look, we're gonna send him home. We're not gonna prosecute him because we're gonna say, wala naman talagang kaso of crime against humanity in this particular case. So it will become a precedent para ma-appease ang Amerika na hindi nila ito gagawin sa Amerika, sa pinuno ng Amerika at mga sundalo ng Amerika.
That is a possibility. Hindi ko sinasabing yan nga po ay mangyayari, but that is a possibility na ngayon is on the table. So, the chances of Rodrigo Duterte being brought home has just increased by a notch. Tumaas ito ng konti because of international pressure. And we hope that this pressure continues para mailabas na nga yung katotohanan tungkol sa kung ano itong ICC na ito. This is a globalist agenda-propelled organization na ang pagnanais ay sila ang kumontrol sa buong mundo na parang isang superpower na government. Pero tayong lahat, tayong mga iskumbro, tayong mga Pilipino, alam natin kung ano nangyayari. Kasi patuloy tayong nagmamasid, patuloy tayong nakikilahok, patuloy tayong nag-aaral. Kasi alam nating lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. Kamakailan lang bumisita dito si Secretary Marco Rubio ng Amerika, ng Secretary of State, upang kausapin si Bongbong Marcos. And we can safely assume na isa sa mga pinag-usapan nila dyan ay ang estado ng ICC at ang paghikayat ng Amerika na mag-withdraw ng suporta ang Pilipinas sa ICC. Well, officially ang Pilipinas ay dapat hindi naman talaga sumusuporta sa ICC kasi tayo nga ay nag-withdraw na ng ating pirma sa ICC at hindi naman ito binalik ni Bongbong Marcos. At paulit-ulit sinasabi niya noon, hindi tayo makikooperate sa ICC. Pero sa kanyang mga kilos at galaw ay malinaw para sa Amerika na siya ay 100% na sumusuporta sa ICC. Bakit gusto ng Amerika ang tanggalin ang ICC? Well, it's because pinakita ng ICC yung kanilang pagnanais na maging world power by itself like a government kahit wala silang sariling bansa at hindi sila gobyerno. Sa pamamagitan nito, pati yung mga bansa na wala silang kasunduan kagaya ng Russia, ng Ukraine, ay pilit na sinasakop ng ICC at pinapatawan o nagre-release sila ng warrant of arrest laban sa mga pinuno ng bansa na ito kagaya ni Netanyahu, ni Vladimir Putin. At pinaaresto nila kahit hindi naman signatory sa ICC itong mga tao na ito, mga bansa na ito. And that is not remote pagdating sa sitwasyon ng Amerika. Pag hindi na presidente si Donald Trump, pwede rin nilang issuehan ng warrant si Donald Trump. Even today na presidente pa si Donald Trump, maka-issuehan nila ng warrant. The problem is, baka kapag hindi na kaalyado ni Donald Trump yung susunod na presidente, kagaya na sa sitwasyon ni President Digong, gamitin ito ng ICC bilang pagkakataon upang gumanti sa kanya at siya naman ang ipaaresto. At di umano, may mga instances din na parang gusto nang paimbestigahan ng ICC yung mga sundalo ng Amerika na lumahok sa mga international operations kagaya ng Afghanistan, sa Venezuela at balak nilang sampahan ng kaso at ipaaresto. At hindi ito katanggap-tanggap sapagkat ang Amerika ay isang soberanyang bansa, isang malayang bansa na may sariling gobyerno, may sariling hukuman. At kung mayroon mong kakasuhan, dapat doon sila kasuhan sa kanilang mga hukuman. Ito yung sinasabi natin noon pa ng mga dahilan kung bakit hindi po pwede na si Rodrigo Duterte ay dalhin sa Hague. Kasi nga, ang ICC ay foreign court at dapat yan ay gagana lang kapag hindi gumagana ang ating mga hukuman sa Pilipinas. Subalit sa kasalukuyan, gumagana po yung ating mga korte. And this is the very same logic that America is using. Kaya sinasabi niya mga baliw, mga full of crazies daw ang ICC. Which is exactly our point before, pero wala nakikinig sa atin. But now America is the one saying it, makikinig kaya. Apparently, parang hindi nakinig si President Marcos dito. Kaya pagkatapos ni Marco Rubio, personal pa siyang tinawagan ni Donald Trump. Again, I think that is for the purpose of campaigning against ICC. But based on the pronouncement of Malacanang recently, sinabi nila that they begged off doon sa call ni President Trump na mag-withdraw ng suporta sa ICC. I think that explains why immediately after the talk with President Marcos ay nagpataw ang Amerika ng 12.5 additional tariff sa Pilipinas. Si Donald Trump kasi is assuming that Marcos may be persuaded by this imposition of additional tariff kasi masasaktan ang ekonomiya ng Pilipinas. What Donald Trump didn't think about is that our president doesn't care. He doesn't care about the impact nito sa ekonomiya ng Pilipinas. All he cares about right now is yung kanyang politika at yung kanyang pananatili sa kapangyarihan. However, Donald Trump
is a different breed of man. Ibang klase itong si Donald Trump. And he takes rejection not too lightly. At yung ginawa na ito ni Marcos is now he is stepping away from the good graces of Donald Trump. But I don't think he was ever in the good graces. Pero makita ninyo yung sumunod na pronouncement ni Marcos. Pagkatapos siyang tawagan ni Donald Trump, gusto daw niya ng reset ng pakikipag-ugnayan o ng relasyon natin sa China. Ayun, bigla siyang nagsisip-sip sa China. Pero yung kanyang Coast Guard at saka si Gibo Teodoro ay binabanata naman ng China. At mukhang itong administrasyon na ito, litong-lito na. Pati pagdating sa foreign policy, hindi na nila alam kung ano ang kanilang susundin. And this is going to spell disaster for this government. Kasi sila ay nagpipilit na mamangka sa dalawang ilog na ang bangka naman nila ay hindi pa nga bangka. Balsa na antique. Dito pinapakita nila yung kanilang inexperience in so far as international diplomacy is concerned. Bakit ito lumalabas ngayon? Dahil nangunguna sa kanila yung kanilang pamumulitika at hindi ang interes ng ating bansa. And this will bring us to more disaster. The imposition ng mga tariff nito sa Pilipinas will drive away more future investments for the Philippines. Kasi bakit ako magninegosyo dito? Kung lahat naman pala ng aking ipuproduce dito sa Pilipinas, i-export sa Amerika, ay mapapatawan pa ng karagdagang mga buwis. Nililipat na lang ako doon sa bansa, doon ako magninegosyo na merong preferential treatment from the United States. But our government doesn't care about this kasi it doesn't care about you. Ang gobyernong ito doesn't care all about us. All it cares about right now ay yung pananatili nila sa kapangyarihan. Pero tayong lahat, magmasid tayong lahat, makinig tayong lahat at pagmasdan ninyo kung ano pa yung mga magaganap sa mundo, this will be very quick. Because the United States of America will not tolerate an ally like Bongbong Marcos na hindi po proteksyonan ng interes ng Amerika or even the interest of Donald Trump. Whatever it is sa magiging away nila tungkol dito, definitely magkakaroon ito ng repercussion sa ating lahat at sa pagtakbo ng politika ng Pilipinas. This is exactly the same thing that happened to Ferdinand Marcos Sr. before. Nung umiinit na ang politika sa Pilipinas at nagiging malinaw na ang desire ng mga mamamayan na palitan si Marcos at tumitaw na lahat yung mga usapin ng katiwalian laban sa kanya. Pumunta na dito ang mga representante ng Amerika, even Senator Richard Lugar. Kinausap si Bongbong Marcos at sinabihan na siya, you better cut and you better cut clean. And I think it's not remote na mauulit na naman itong takbo na ito ng kasaysayan that America eventually is going to withdraw their protection from Bongbong Marcos and gonna advise him to cut and cut clean exactly what happened to his father. Pero tayong lahat, mga iskomro, alam natin yan, alam natin ang kasaysayan, alam natin ang mga future na magaganap sapagkat patuloy tayong nagmamasid, nakikilahok, nag-aaral. Kasi alam nating lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas and we are the resistance.